Pula. Iyon ang unang napansin ni Althea. Ang kulay ng sobrang hawak niya. Kulay ng dugo, kulay ng panganib, kulay ng huling babala. Nanginginig ang kamay niya habang binubuklat ang papel sa loob. Final Demand Act Payment. Ang mga salitang nakalimbag sa itim na tinta ay tila mga halimaw na umuukit sa kanyang isipan. Isang pamilyar na boses, magaspang at walang awa, ang umalinggaw sa kanyang ulo, ang boses ni Mang Tonyo, ang pinagkakautangan nila. Isang linggo, Thea. Isang linggo lang ang ibibigay ko sa iyo, kung hindi, kalaboso ang bagsak ng nanay mo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang hangin sa maliit at masikip nilang apartment sa Quezon City ay tila biglang naubos. Naririnig niya ang ingay ng mga sasakyan sa labas, ang sigawan ng mga batang naglalaro, ang malayong tugtog ng radyo mula sa kapitbahay. Ngunit para sa kanya, ang tanging tunog na umuugong ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang puso. Napatingin siya sa kanyang nakababatang kapatid na si Benjo, na mahimbing na natutulog sa lumang banig sa sahig. 17 taong gulang, puno ng pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Paano niya sasabihin dito na baka ang pangarap na yon ay mananatiling pangarap na lang? Paano niya haharapin ang kanyang ina, na kasalukuyang naglalabada sa kabilang bahay, na ang pagod at sakripisyo ay maaaring mauwi lang sa wala? Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Nabasa nito ang salitang final. Ito na ang katapusan. Ang pakiramdam ng kabiguan ay parang isang mabigat na kadenang pumupulupot sa kanyang leeg, unti-unting humihigpit. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang madilim na pag-isip. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at itinago ang sulat sa ilalim ng unan. Sino yan? Mahinang tanong niya. Thea, iha. Si Tita Elena mo ito. Tita Elena. Kumunot ang noo ni Thea. Si Tita Elena Vargas, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, ang ninang niya sa binyag. Matagal na rin silang hindi nagkikita. Ano kaya ang sadya nito? Pagbukas niya ng pinto, isang babaeng elegante at may edad na ang bumungad sa kanya. Kahit may mga guhit na ng panahon sa mukha nito, bakas pa rin ang kabaitan sa mga mata nito. Ngunit sa likod ng ngiti nito, may nakita si Thea na kakaibang lungkot. Tita Elena, gulat na sabi ni Thea. Tuloy po kayo. Pumasok si Tita Elena at panandali ang sinuri ng mga mata nito ang kanilang munting tahanan. Walang bahid ng panghuhusga, tanging simpatsya. Pasensya ka na sa biglaang pagdalaw, iha. May mahalaga lang sana akong sasabihin sa'yo. Naupo sila sa iisang upuang plastik na naroon. Ang hangin ay napuno ng alanganing katahimikan. Nabalitaan ko ang tungkol sa sitwasyon ninyo, panimula ni Tita Elena, ang boses ay puno ng pag-aalala. Alam kong kailangan niyo ng tulong pinansyal. Napayuko si Thea. Ang hiya ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Thea, pagpapatuloy nito at hinawakan ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at nakakapanatag. Isa kang nurse, hindi ba? May alok sana akong trabaho para sa'yo. Isang trabaho na sa tingin ko ay makakatulong para maayos ang lahat ng problema mo. Nag-angat ng tingin si Thea, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ano po iyon, tita? Kailangan ko ng isang private nurse para sa pamangkin ko. Huminga ng malalim si Tita Elena. Nakatira siya sa Tagaytay. Mahirap siyang alagaan, Thea. May pinagdadaanan siya. Marami na ang sumuko. Pero malaki ang tiwala ko sa'yo. Okay lang po sa akin kahit mahirap, mabilis na sagot ni Thea. Kahit ano pong trabaho, tatanggapin ko. Ang sahod, sabi ni Tita Elena at tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ay sapat para mabayaran ang lahat ng utang ninyo sa loob lang ng isang buwan. At may matitira pa para sa pag-aaral ni Benjo. Natigilan si Thea. Ang alok ay parang isang milagro, isang panaginip na napaka-imposibleng magkatotoo. Po. Sigurado po kayo, tita. Tumango si Tita Elena, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Iha. Pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Ang pamangkin ko si Rico ay hindi isang ordinaryong pasyente. Kailangan niya ng isang taong may hindi kapani-paniwalang pasensya. Hindi na nag-isip pa si Thea. Ang imahe ng pulang sobre at ang mukha ni Benjo ang nagtulak sa kanya. Tinatanggap ko po, tita. Kailan po ako magsisimula? Ang biyahe papuntang Tagaytay ay parang isang paglipat sa ibang mundo. Iniwan ni Thea ang maingay at magulong tanawin ng Quezon City para sa isang malawak at tahimik na probinsya.
Ang mansyon ng mga DeMarco ay nakatayo sa tuktok ng isang burol, napapaligiran ng matataas na pader at isang malawak na hardin. Mula sa labas, ito'y isang paraiso. Ngunit pagpasok niya sa loob, ibang pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay gawa sa makintab na marmol, ang mga muebles ay antigo at mamahalin. Ngunit ang buong bahay ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na hindi nakakapanatag, kundi malamig at mabigat. Tila ang bawat sulok ng mansyon ay may itinatagong lungkot. Ito ang magiging silid mo, sabi ni Tita Elena, binuksan ang isang pinto patungo sa isang malinis at komportableng kwarto. Magpahinga ka muna. Si Rico ay nasa kanyang silid. Mas mabuting bukas mo na siya formal na makilala. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Habang inaayos ni Thea ang kanyang mga gamit, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong palapag. Sinundan ito ng tunog ng isang bagay na nababasag. Napatalon siya sa gulat, at ang puso niya'y muling kumabog ng mabilis. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto at sumilip sa pasilyo. Sa dulo nito, bahagyang nakabukas ang isang malaking pinto na yari sa kahoy. Mula roon, narinig niya ang isang mabigat na paghinga. Naglakad siya papalapit, bawat hakbang ay puno ng kaba. "Sir, okay lang po ba kayo?" Walang sumagot. "Ako po si Althea Reyes, ang bago ninyong nurse," sabi niya ulit, ang boses ay nanginginig. Isang anino ang gumalaw mula sa dilim ng silid. Isang lalaki ang lumabas, matangkad at malaki ang pangangatawan. Ang buhok niya ay magulo, ang mga mata niya ay mailap at puno ng galit. Amoy alak. Ito siguro si Rico. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay nanlilisik. Isa na namang bago. "Sir Rico." Sa isang iglap, dumampot ito ng isang florera mula sa mesang nasa tabi niya. Walang babala, ibinato niya ito ng buong lakas. Hindi ito tumama sa kanya, ngunit bumasag ito sa sahig, ilang pulgada lang mula sa kanyang mga paa. Ang mga piraso ng porselana ay nagsikalat na parang mga bituin sa dilim. Napaurong si Thea, ang kanyang hininga ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang takot ay parang malamig na yelong gumapang sa kanyang likuran. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang basta pasyente. Isa itong halimaw. Lumapit si Rico, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Tumigil ito nang ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Nakita niya ang pait at sakit sa mga mata nito, nakatago sa ilalim ng nag-aapoy na galit. "Umalis ka na habang may oras ka pa," gumaralgal ang boses nito, isang bulong na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. "Hindi ito ang lugar para sayo." Nakatayo lang si Thea, hindi makagalaw. Ang mga bubog ng porselana sa sahig ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, parang mga matatalim na bituin. Ang banta sa boses ni Rico ay nanunuot pa rin sa kanyang pandinig, malamig at mapanganib. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang pag-alis. Tumakbo. Lisanin ang mansyon na ito na tila may sariling kaluluwang malungkot at marahas. Pero bigla, isang imahe ang sumulpot sa kanyang isipan, ang pulang sobre. Ang mga salitang final demand. Ang mukha ng kanyang kapatid na si Benjo, na ang kinabukasan ay nakasalalay sa kanya. Hindi. Hindi siya pwedeng umalis. Isang mabilis na yabag ang narinig niya mula sa likuran. "Rico! Anong ginawa mo?" Si Tita Elena, ang mukha ay puno ng pag-aalala, ang tumatakbo papalapit. Tinignan lang siya ni Rico ng masama bago ito muling tumalikod at pumasok sa dilim ng kanyang silid, malakas na isinarado ang pinto. Ang kalabog niyon ay isa na namang dagok sa dibdib ni Thea. Hinarap siya ni Tita Elena. "Thea, iha. Patawarin mo sana siya. Patawarin mo ako." Umiling lang si Thea, sinusubukang umiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. "Okay lang po, tita." Dinala siya ni Tita Elena sa kusina at pinaupo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binasag lang ng pag-igpaw ng kanyang puso. "Hindi siya laging ganyan," malungkot na sabi ni Tita Elena. "May mabuti siyang puso, Thea. Nasaktan lang siya ng husto. Ang giyera binago siya nito." Kinuha nito ang kamay ni Thea. "Parang awa mo na, bigyan mo siya ng pagkakataon. Ikaw na lang ang pag-asa ko." Ang mga salitang iyon, "ikaw na lang ang pag-asa ko," ay tumagos sa puso ni Thea. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa utang. Ngayon, may pananagutan na siyang nararamdaman. Isang bigat na mas malalim pa kaysa sa obligasyong pinansyal.
Tumingin siya sa mga mata ni Tita Elena, mga matang pagod na ngunit puno pa rin ng pagmamahal para sa pamangkin. Tumango si Thea, mas matatag na ngayon. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng determinasyon. Hindi po ako alis, tita. Nandito lang po ako. Bumalik si Thea sa kanyang silid na may panibagong lakas. Ang unang gabi niya sa mansyon ay nagsimula sa takot, ngunit ngayon ay may layunin na siya. Habang inaayos niya ang kanyang mga damit sa aparador, isang boses ng babae, matinis at sopistikada, ang narinig niya mula sa labas. Tita, I'm here. Where's Noy Ricky? Sumilip si Thea sa pinto. Isang babae na tila hinugot mula sa isang fashion magazine ang papasok sa mansyon. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, at ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mahabang buhok ay umaalon, at ang kanyang mukha ay perpektong-perpekto. Katrina, Hija, bati ni Tita Elena, ngunit hindi maikukubli ang pag-aalala sa boses nito. Dire-diretsong naglakad si Katrina patungo sa pasilyo at natigilan nang makita si Thea na nakatayo sa may pinto ng kanyang silid. Tinaasan siya nito ng kilay, tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagkamuhi. And who is this? Tanong ni Katrina, ang tamis sa boses ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Don't tell me you hired new help again, tita. Yung huli, isang linggo lang tumagal. Bago pa man makasagot si Tita Elena, nagsalita si Thea. Ako po si Althea Reyes. Ang bago pong nurse ni Sir Rico. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Katrina. Oh, nurse. Para bang ang salitang iyon ay isang masamang biro? Well, Althea. Good luck. You're going to need it, eh? Tumalikod dito at naglakad patungo sa silid ni Rico, hindi na siya muling sinulyapan. Narinig ni Thea ang mahinang katok nito sa pinto. Ricky, baby. It's me. Open the door. Naiwan si Thea na nakatayo doon, ramdam ang hiya at ang tila pang insulto sa pagkatao niya. Sa isang iglap, naramdaman niyang hindi siya kabilang sa mundong ito. Isa lang siyang utusan sa mata ng perpektong kasintahan ni Rico. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinaka-awkward na naranasan ni Thea sa buong buhay niya. Nakaupo sila sa isang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Si Rico ay nasa kabilang dulo, hindi umiimik, matalim ang tingin sa kanyang plato. Si Katrina ay nasa tabi nito, pilit na pinapasaya ang usapan, ngunit tanging si Tita Elena lang ang sumasagot. Si Thea ay nakaupo sa gitna, tila invisible. So, I closed a big deal today at the company, tita, masayang kwento ni Katrina. Dad was so proud. Sabi niya, I should take a vacation. Maybe Ricky and I can go to Paris next month. Diba, baby? Hindi sumagot si Rico. Ibinagsak lang nito ang kanyang tinidor sa plato, lumikha ng isang maingay na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Rico, mahinang saway ni Tita Elena. Busog na ako, malamig na sabi ni Rico, at tumayo ito't naglakad paalis, pabalik sa kanyang lungga. Sinundan siya ng tingin ni Katrina, ang ngiti ay nawala sa mukha nito at napalitan ng inis. Tumingin ito kay Thea na para bang kasalanan niya ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, mabilis na bumalik si Thea sa kanyang silid. Ang buong mansyon ay muling binalot ng mabigat na katahimikan. Humiga siya sa kama, iniisip kung tama ba ang kanyang desisyon. Kakayanin niya ba talaga ito? Ilang oras ang lumipas. Hating gabi na. Akala ni Thea ay tapos na ang mga sorpresa para sa gabing iyon. Ngunit bigla, isang sigaw ang gumising sa kanyang diwa. Huwag! Isang sigaw na puno ng purong takot. Nanggagaling ito sa silid ni Rico. Napabalikwas ng bangon si Thea. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng kanyang kwarto at patungo sa silid ni Rico. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa maliit na siwang. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Wala na ang halimaw na nakita niya kanina. Wala na ang lalaking may matalim na tingin at puno ng galit. Ang lalaking nasa kama ay quivering, nanginginig, basang-basa ng pawis. Nakapikit ang mga mata nito at patuloy na umaagos ang mga luha. Umiiling-iling ito, bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Hindi ko siya nailigtas, kasalanan ko eh. Si Rico De Marco, ang dating sundalo, ang kinatatakutang halimaw ng mansyon, ay umiiyak na parang isang batang nawawala at natatakot sa dilim. Ang puso ni Thea ay tila piniga. Ang awa ay bumaha sa kanyang buong pagkatao, tinabunan ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Ito pala ang lalaking kailangan niyang alagaan.
Isang kaluluwang wasak at nagdurusa. Nakahawak ang kamay niya sa malamig na seradura ng pinto, nagtatalo ang kanyang isip. Ang nurse sa kanya ay nagsasabing kailangan niyang panatilihin ang distansya. Ngunit ang tao sa kanya, ang babaeng nakakita ng isang taong nasasaktan, ay gustong pumasok at pagaanin ang kanyang pasanin. Papasok ba siya o hindi? Ang kanyang kamay ay nanginginig sa ibabaw ng doorknob. Pawis. Iyon ang unang naramdaman ni Rico paggising niya. Malamig na pawis na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kumot ay nakapulupot sa kanyang mga binti na parang isang ahas. Ang hangin sa silid ay mabigat at ang puso niya ay kumakaripas pa rin, tila may hinahabol na kaaway. Bangungot. Na naman. Dahan-dahan siyang umupo, ipinikit ang mga mata at sinubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Ngunit ang mga imahe ay naroon pa rin, malinaw na parang totoong-totoo. Ang alikabok. Ang sigawan. Ang pagsabog. Ang mukha ni Miguel, ang kanyang matalik na kaibigan, na nakangiti sa kanya bago ito lamunin ng apoy. Kasalanan ko. Ang dalawang salitang iyon ay parang lason na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, araw at gabi. At sa kanya naalala. May isa pang imahe. Isang imahe na hindi kabilang sa bangungot, ngunit halos kasintakot niyon. Ang mukha ng bagong nurse. Si Althea. Naalala niya ang anino nito sa may pintuan. Ang mga mata nitong bilog at puno ng ano nga ba? Takot? Awa? Hindi niya masabi. Ngunit ang alam niya, nakita siya nito. Nakita nito ang kahinaan niya, ang pag-iyak niya, ang pagkasira niya. Isang pamilyar na init ang gumapang sa kanyang mukha, ang init ng hiya, na mabilis na naging galit. Sino siya para tingnan siya ng ganoon? Sino siya para pasukin ang kanyang mundo at saksihan ang kanyang mga demonyo? Kailangan niyang paalisin ang babaeng iyon. Ngayon din. Kinaumagahan, sinadya niyang maging mas malala pa. Mas masungit. Mas mailap. Nang pumasok si Dea sa kanyang silid dala ang isang tray ng almusal, hindi man lang niya ito tiningnan. Sir Rico, almusal niyo po, mahinahon na sabi nito, inilapag ang tray sa maliit na mesa. Tiningnan ni Rico ang pagkain. Itlog, sinangag, kape. Mga bagay na hindi niya gustong kainin. Ang gusto niya ay katahimikan. Ang gusto niya ay mapag-isa. Kailangan niyang makita kung sino ka, sabi ng isang boses sa kanyang isip. Ipakita mo sa kanya na hindi ka dapat kawaan. Habang papalabas si Dea, sinadya niyang tamaan ng siko ang mesa. Ang tray ay tumagilid. Ang tasa ng kape ay bumagsak sa sahig, nabasag. Ang sinangag at itlog ay kumalat sa makintab na kahoy. Isang perpektong gulo. Huminga siya ng malalim, naghihintay. Naghihintay sa inis, sa buntong hininga, sa sermon. Naghihintay na sabihin nitong, ayoko na. Aalis na ako. Tulad ng ginawa ng lahat. Ngunit katahimikan lang ang isinagot nito. Nang lumingon siya, nakita niya si Dea na nakaluhod na sa sahig. Walang anumang emosyon sa mukha nito. Kumuha ito ng basahan at dahan-dahang pinulot ang mga bubog, isa-isa. Pagkatapos, pinunasan nito ang natapong kape. Parang wala lang. Parang isa lang itong ordinaryong trabaho na kailangan niyang gawin. Mas lalo itong ikinainis ni Rico. Bakit hindi ito nagre-react? Bakit hindi ito nagagalit? Ang kanyang katahimikan ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Umalis ka na, utos niya, ang boses ay magaspang. Tumayo si Dea, dala ang basahan at mga bubog. Tumango lang ito. Magdadala na lang po ako ulit ng bago. At lumabas ito ng silid, iniwan si Rico sa gitna ng katahimikan at ng sarili niyang pagkalito. Hindi na siya muling kumain. Tumayo siya at nagpunta sa hardin sa may lanay. Dito, kahit papaano, nararamdaman niya na malaya siyang makahinga. Ang malawak na tanawin ng Taal ay nagbibigay sa kanya ng ilusyon ng kapayapaan. Nakaupo siya doon, nakatingin sa malayo, nang isang malakas at biglaang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang tunog na parang putok ng gulong ng isang truck mula sa kalsada sa ibaba. Para sa karamihan, isa lang iyong ingay. Ngunit para kay Rico, isa iyong putok ng baril. Sa isang iglap, ang hardin sa Tagaytay ay nawala. Napalitan ito ng isang maalikabok na kalsada sa isang lugar na gusto na niyang kalimutan. Ang amoy ng mga bulaklak ay napalitan ng amoy ng pulbura. Ang hangin ay biglang kumapal. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga.
Ang hangin ay ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang mundo ay nagsimulang umikot at ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Nangyayari na naman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nanginginig, sinusubukang labanan ang halimaw sa loob niya. Maya-maya, may naramdaman siyang isang presensya sa kanyang tabi. Isang kamay ang dahan-dahang naglagay ng isang baso sa kanyang nanginginig na palad. Malamig. Basa. Totoo. At isang boses ang bumasag sa ugong. Sir Rico, huminga po kayo ng malalim. Si Thea. Ang boses nito ay kalmado, walang bakas ng takot o gulat. Parang isang anchor sa gitna ng isang rumaragasang bagyo. Inhale. Exhale. Sinunod niya ito. Ang kanyang isip ay kumapit sa boses nito, sa ritmo ng kanyang pagtuturo. Inhale. 1, 2, 3. Huminga siya ng malalim. Exhale. 1, 2, 3. Dahan-dahan, ang ugong ay humina. Ang imahe ng giyera ay unti-unting lumabo. Ang amoy ng pulbura ay napalitan ulit ng amoy ng damo at lupa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Thea na nakatayo sa harap niya. Hindi ito nakatingin sa kanya ng may awa. Ang mga mata nito ay nakatutok sa malayo, binibigyan siya ng espasyo, binibigyan siya ng dignidad. Dala pa rin niya ang baso ng tubig. Itinaas niya ito at uminom. Ang malamig na tubig ay tila naglinis sa apoy sa kanyang lalamunan. Nang matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumingin siya kay Thea. Tiningnan niya ito ng maigi sa unang pagkakataon. Ang babaeng ito ay hindi natakot sa pagsabog ng florera. Hindi ito nainis sa natapong pagkain. At hindi ito nagpanik nang makita siyang nasisiraan ng ulo. Isang tanong ang namuo sa kanyang isipan. Isang tanong na hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang malaman ang sagot. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Ang galit sa kanyang boses ay nawala na, napalitan ng purong pagtataka. Bakit hindi ka pa umaalis? Ang tanong ni Rico ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Bakit hindi ka pa umaalis? Napalunok si Thea, nag-iisip ng tamang isasagot. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo na kailangan niya ang pera, na wala siyang ibang pagpipilian. Ang pagsasabi niyon ay parang pag-amin na ang lahat ng ginagawa niya ay dahil lang sa sahod. At kahit nagsimula iyon sa ganoong dahilan, ang nakita niyang paghihirap sa mga mata ni Rico ay nagtanim ng ibang damdamin sa puso niya. Trabaho ko po ito, Sir Rico, mahinahon niyang sagot, pinipiling manatili sa ligtas na panig ng profesionalismo. At trabaho po ng isang nurse na tulungan ang kanyang pasyente. Hindi ito kumibo. Tinitigan lang siya nito ng ilang sandali. Ang mga matay tila sinusuri ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Akala ni Thea ay sisigawan na naman siya nito o ipagtatabuyan. Ngunit sa halip, tumango lang ito ng bahagya at muling ibinaling ang tingin sa lawa. Ang katahimikan na sumunod ay hindi na kasing bigat ng dati. Mula sa araw na yon, isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila ang unti-unting gumuho. Hindi na siya kinukulong ni Rico sa kanyang silid. Sa umaga, pagkatapos ng almusal, lumalabas ito sa hardin at nauupo sa isang silyang yari sa yantok, nakatingin sa malayo. Hindi na rin siya nito ipinagtatabuyan. Hinahayaan na siya nitong manatili sa paligid, basta't hindi siya nagsasalita o gumagawa ng anumang ingay. Para kay Thea, iyon ay isang malaking tagumpay. Isang hapon, dinala ni Thea ang isang libro sa hardin. Habang si Rico ay tahimik na nakaupo sa kanyang silya, naupo naman si Thea sa isang bangko na medyo malayo at nagsimulang magbasa. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga ibon at ang pagbuklat niya ng pahina ng libro. Isang bruskong kapayapaan ang namayani. Isang kapayapaan na alam niyang anumang oras ay maaaring mabasag, ngunit sa sandaling iyon, ninamnam niya. Anong binabasa mo? Ang boses ni Rico ay bigla ang bumasag sa katahimikan. Napatingala si Thea, gulat na gulat. Ito ang unang beses na kinausap siya nito tungkol sa isang bagay na hindi konektado sa kanyang trabaho. Napatingin siya sa libro na hawak niya. Isang nobela po, sir. Tungkol sa isang babaeng naglalakbay sa buong mundo. Hindi ito sumagot. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang isang kislap ng interes sa mga mata nito. Isang kislap na hindi galit, hindi sakit, kundi purong kuryosidad. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Thea. May pag-asa.
Baka nga, sa ilalim ng maskara ng halimaw, ay may isang taong naghihintay lang na muling matagpuan. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinutol ng isang matinis na boses. Ricky, baby! Si Katrina. Dumating ito na parang isang bagyo, ang mga takong ng sapatos ay tumutunog sa batong sahig ng lanay. Nakangiti ito ng malapad, ngunit nang makita nito ang eksena sa pagitan ni Nadea at Rico, ang ngiti nito ay bahagyang nanigas. Oh, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng lason. Nagkakamabutihan na yata kayo ng bago mong nurse, baby. Hindi sumagot si Rico. Ang kislap sa mga mata nito ay nawala, napalitan ng pamilyar na malamig na ekspresyon. Nagdala ako ng tsaa, masayang sabi ni Katrina, may daladalang tray na may tiapot at 2 tasa. Para sa ating dalawa. Malinaw na hindi kasama si Dea sa plano. Tatapusin ko na lang po ang pagbabasa sa kwarto ko, magalang na sabi ni Dea, akmang tatayo na. No, stay, sabi ni Katrina, ang ngiti ay hindi pa rin umaalis sa kanyang mukha. Samahan mo na kami. Para naman hindi ka ma-out of place. Umupo si Katrina sa tabi ni Rico at nagsimulang magsali ng tsaa. Ang bawat galaw niya ay elegante, ngunit nararamdaman ni Thea ang tensyon sa hangin. Nagsimulang magkwento si Katrina tungkol sa kanyang araw, sa mga mamahaling damit na binili niya, sa mga party na pupuntahan niya. Si Rico ay hindi pa rin umiimik. Habang iniaabot ni Katrina ang tasa kay Rico, bigla itong napatid. Sa isang galaw na tila sinadya, ang mainit na tsaa na nasa tasa ni Dea, na nakapatong sa mesa, ay tumapon. Direkta sa kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Aray! Hindi napigilan ni Thea ang mahinang sigaw. Ang init ay parang apoy na gumuhit sa kanyang balat. Oh and my God, sigaw ni Katrina, puno ng pagkukunwaring gulat. I'm so sorry. Ang clumsy ko talaga. Okay ka lang ba, Althea? Napakagatlabi si Thea para pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang kanyang balat ay namumula na. Ang sakit ay kumikirot. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Si Rico. Nakatayo na ito, ang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Dea dati, purong pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Katrina, kundi sa namumulang kamay ni Thea. Oh, Ricky, tulungan mo ako, sabi ni Katrina, akmang pupunasan ang kamay ni Thea gamit ang isang tissue. Ngunit mabilis na tinabig ni Rico ang kamay ng kasintahan. Isang galaw na maliit ngunit puno ng kahulugan. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Katrina, at sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang galit ni Rico na hindi para sa kanya. Bumaling itong muli kay Thea, at ang boses nito, kahit magaspang pa rin, ay may halong lambot na hindi maipagkakaila. Halika, gamutin natin yan. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Thea. Hinawakan ni Rico ang kanyang kabilang braso, at marahan ngunit matatag siyang hinilapatayo. Habang naglalakad sila palayo, napasulyap si Thea sa likuran. Naiwan si Katrina, nakatayo, ang tasa ng tsaa ay nabitawan na sa sahig. Ang perpektong ngiti nito ay wala na, napalitan ng isang anyo ng purong gulat at nag-aapoy na galit. Mula sa bintana ng kanyang silid, kitang-kita ni Tita Elena ang lahat. Nakita niya ang pagtapon ng tsaa, ang pamumula ng kamay ni Thea, at ang dagliang pag-aalala sa mukha ni Rico. Nakita niya ang paraan ng pagtabig ni Rico sa kamay ni Katrina, at ang paraan ng paghila niya kay Thea papalayo. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagalak. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lang niya ulit nakita ang pamangkin na kumilos para sa ibang tao. Ngayon lang niya ulit nakita ang kislap ng dating Rico, ang Rico na mapagmalasakit, ang Rico na may kakayahang mag-alala. Ang batang babaeng ito, si Thea, ay tila isang himala. Ngunit isang bahagi ng kanyang puso ang kinabahan. Ang tingin sa mukha ni Katrina habang sila'y papalayo, isang tingin na puno ng galit at paninibugho, ay nagpadala ng kilabot sa kanyang kalamnan. Alam niya kung gaano ka-possessive si Katrina. At alam niyang hindi nito palalampasin ang nangyari. Napabuntong hininga si Tita Elena at naupo sa gilid ng kanyang kama. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, ang kirot ng pagsisisi. Bigla niyang naalala ang isang eksena, maraming taon na ang nakalipas, sa hardin ding iyon. Si Rico ay isang teenager pa lamang noon, payat at puno ng sigla. Ipinagmamalaki nitong ipinapakita sa kanyang ama, ang kuya ni Elena, ang isang tropeo na napanalunan nito sa isang Kiss Bee. Itay, tingnan niyo po. First place ako, masayang sabi ng batang Rico. Ang kanyang kuya, isang matigas at walang emosyong lalaki,
ay tiningnan lang ang tropeo ng walang interes. Isang laruan lang yan. Puro kalibro. Kailan ka ba matututong maging tunay na lalaki? Maging matapang. Nakita ni Elena ang unti-unting paglaho ng ngiti sa mukha ng kanyang pamangkin. Nakita niya ang pagyuko nito, ang pagtago ng tropeo sa kanyang likuran na parabang isa itong bagay na kahiyahiya. Naghanap ng saklolo ang mga mata ni Rico at tumingin ito sa kanya, nagmamakaawa na ipagtanggol siya. Ngunit wala siyang ginawa. Natakot siya sa kanyang kuya. Nanatili siyang tahimik. Ang desisyon na maging sundalo si Rico ay hindi dahil sa pagmamahal sa bayan. Iyon ay isang desperadong pagtatangka na makuha ang pagkilala ng isang amang hindi kailanman naging kontento. At si Elena, alam niyang may bahagi siya sa pagkawasak ng pamangkin niya dahil sa kanyang pananahimik. Ang pagkuha niya kay Thea, ang pag-aalaga niya kay Rico ngayon, ito ang kanyang paraan ng pagbabayad sala. Isang huling pagtatangka na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang malungkot na pagbabalik-tanaw. Si Katrina. "Tita, can we talk?" Tanong nito, ang boses ay seryoso. Pumasok ito at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang matamis na ngiti ay wala na, napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. "Tita, I'm worried," panimula ni Katrina, umupo sa silyang nasa tapat niya. "Labis na akong nag-aalala para kay Rico." Kumunot ang noo ni Elena. "Anong ibig mong sabihin?" "Itong bagong nurse," sabi ni Katrina, ang bawat salita ay may diin. "Nakikita ko kung paano niya tinitingnan si Rico. Alam kong may masama siyang intensyon. Baka kung ano ang gawin ng nurse na yan para makuha ang tiwala ni Rico. Alam niyo naman, may mga bagay sa nakaraan ni Rico na ayaw nating lumabas." Biglang kinabahan si Tita Elena. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Isang insidente, isang taon na ang nakalipas, bago pa man pumunta sa giyera si Rico. Isang gabi ng kalasingan, isang maling desisyon, isang sitwasyon na maaaring sumira sa pangalan ng pamilya De Marco. Si Katrina ang tumulong sa atin noon para ayusin ang lahat, paalala niya sa sarili. Siya ang nagbayad sa mga taong sangkot para manahimik. Paano kung malaman iyon ng nurse na to? Pagpapatuloy ni Katrina, ang boses ay tila nag-aalala, ngunit alam ni Elena na isa itong pagbabanta. Paano kung gamitin niya yon laban sa atin? Laban kay Rico? Humina ito ng malalim. May kopya pa rin ako ng ebidensya, tita. Yung litrato. Itinatago ko para sa proteksyon ni Rico. Pero paano kung makuha niya yon? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Tita Elena na parang mga suntok. Ang litrato. Ang nag-iisang bagay na maaaring tuluyang magwasak sa reputasyon ng kanilang pamilya. Si Katrina ang may hawak nito. At ngayon, ginagamit niya ito laban sa kanya. Naiintindihan na niya ngayon. Hindi ito isang simpleng pag-aalala. Isa itong manipulasyon. Anong gusto mong mangyari, Katrina? Diretsahang tanong ni Elena, kahit ang puso niya ay kumakabog sa takot. For his own good, tita, malumanay na sabi ni Katrina. Kailangan nating siguraduhin na ang nurse na yan ay mananatili sa kanyang lugar. Na hindi siya lalapit ng sobra kay Rico. Na alam niya kung sino lang siya sa bahay na to. Alam ni Tita Elena na wala siyang pagpipilian. Si Katrina ang may alas. Kinagabihan, pinatawag niya si Thea sa sala. Ang dalaga ay pumasok, ang mukha ay may bahid pa rin ng pag-aalala para sa kanyang kamay na may benda na ngayon. "Thea, iha, maupo ka," sabi ni Elena, sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. Umupo si Thea, ang mga matay nagtatanong. "Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para kay Rico," panimula niya. "Pero kailangan kong hilingin sa iyo na mag-ingat ka." "Mag-ingat po," naguguluhang tanong ni Thea. Huminga ng malalim si Tita Elena. Bawat salita ay parang isang tinik sa kanyang lalamunan. Si Rico at si Katrina ay malapit ng ikasal. Ang relasyon nila ay komplikado. "Ayokong madamay ka sa gulo, iha. Para sa kapakanan mo at para sa kapakanan ng lahat, mas makabubuting alalahanin mo ang posisyon mo dito." Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata ni Thea. "Posisyon ko po." "Isa kang nurse," sabi ni Elena, ang mga salita'y tila hiniram niya mula sa laso ni Katrina. "Iyon lang. Huwag mong hahayaan na malito ka sa kabaitan ni Rico. Gawin mo lang ang trabaho mo." Pagkatapos sabihin yon, hindi na makatingin si Elena sa mga mata ni Thea. Tumalikod siya, nagkukunwaring may inaayos na gamit. "Sige na, iha.
Makakapagpahinga ka na. Narinig niya ang pagtayo ni Thea at ang mabagal nitong mga hakbang papalayo. Ang bawat yabag ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Nang siya na lang mag-isa, napasandal siya sa pader, ramdam ang bigat ng kanyang pagkakasala. Habang papunta si Thea sa kanyang silid, napadaan siya sa may lanay. Narinig niya ang boses ni Katrina, mahina ngunit malinaw. Tila may kausap ito sa cellphone. Nagtago siya sa likod ng isang haligi, hindi niya alam kung bakit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, galit na bulong ni Katrina sa kausap. I need more time. Bigyan niyo pa ako ng 1 buwan para makuha ang pera. Makukuha ko yon, pinapangako ko. Napatakip ng bibig si Thea. Pera? Anong pera ang tinutukoy ni Katrina? Kanino siya nakikipag-usap? Ang perpektong imahe ni Katrina Sandoval ay biglang nagkaroon ng lamat. Pagbalik ni Thea sa kanyang silid, ang mga salita ay umuugong sa kanyang isipan, nagbabanggaan na parang mga sasakyan sa isang malaking aksidente. Ang babala ni Tita Elena, alalahanin mo ang posisyon mo. Isa kang nurse, iyon lang. Ang desperadong bulong ni Katrina sa cellphone, I need more time. Bigyan niyo pa ako ng 1 buwan para makuha ang pera. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakabagabag. Ang utos na lumayo o ang sikretong kanyang narinig na nagpapakita ng lamat sa perpektong imahe ni Katrina. May problema sa pera si Katrina. At bakit niya ito itinatago? Anong kinalaman nito sa pagiging sobrang protektibo niya kay Rico? Ang utak niya ay puno ng mga tanong na wala siyang karapatang itanong. Kinabukasan, isang bagong pader ang itinayo ni Thea sa kanyang paligid. Isang pader na gawa sa profesionalismo, distansya, at katahimikan. Nang dalhin niya ang almusal ni Rico, hindi na niya ito tiningnan sa mata. Inilapag niya ang tray sa mesa, sinabi ang isang mabilis na, kain na po kayo, sir, at agad na tumalikod. Tinitiyak niyang ang kanyang mga galaw ay mabilis at epesyente, walang lugar para sa usapan, walang puwang para sa anumang personal na koneksyon. Naramdaman niya ang mga mata ni Rico na nakasunod sa kanya, ngunit hindi siya lumingon. Nang hapon na yon, nakita niyang lumabas si Rico papunta sa hardin at naupo sa paborito nitong silya. Sa mga nakaraang araw, ito na ang naging hudyat para sumunod siya, dala ang kanyang libro, at samahan ito sa isang komportableng katahimikan. Ngunit ngayon, nanatili siya sa loob. Mula sa bintana, pinanood niya ito. Nakita niya kung paano ito lumingon sa gawin niya, tila naghihintay. Nang lumipas ang ilang minuto at hindi siya dumating, nakita niya ang bahagyang pagbagsak ng mga balikat nito. Muli nitong ibinaling ang tingin sa lawa, ngunit ang anyo nito ay tila mas malungkot, mas nag-iisa. Kinagabihan, ang tensyon sa mansyon ay halos nahihipo. Isang malakas na pagkalabog ng pinto ang narinig niya mula sa silid ni Rico. Hindi ito ang uri ng kalabog na puno ng galit na tulad noong una. Ito ay tunog ng frustrasyon, ng pagkabigo. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang pagsubok. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang itanong kung ano ang problema. Ngunit ang mga salita ni Tita Elena ay parang kadenang nakatali sa kanyang mga paa. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa pasilyo dala ang mga bagong tuwalya, bigla itong lumabas mula sa kanyang silid at hinarangan ang kanyang daan. Natigilan si Thea, ang puso niya'y biglang kumabog. Nakatayo si Rico sa harap niya, ang mga mata'y seryoso at puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Hindi galit, ngunit may bahid ng sakit. Anong problema? Diretsahang tanong nito, ang boses ay mahina ngunit may bigat. May nagawa ba ako? Napalunok si Thea. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Ito na. Ang pagkakataon niyang magtanong. Ang pagkakataon niyang sabihin ang totoo. Binalaan po ako ng tita niyo. Nakita ko po si Katrina. Gusto niyang sabihin. Gusto niyang ipaliwanag na ang paglayo niya ay hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil kailangan. Ngunit ang mga salita ni Tita Elena ay parang pader na humaharang sa kanya. Alalahanin mo ang posisyon mo. Napayuko siya, hindi kayang salubungin ang mga mata nitong nagtatanong. Ang amoy ng mga tuwalya sa kanyang kamay ang tanging bagay na totoo sa sandaling iyon. Wala po, sir, sagot niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay, parang sa isang robot. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ang paggamit niya ng tsipo at sir ay sinadya. Isang malinaw na paglalagay ng linya sa pagitan nilang dalawa. Isang paalala sa sarili niya at sa kanya kung sino lang siya sa bahay na ito. Narinig niya itong huminga ng malalim.
Nang mag-angat siya ng tingin, ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malala pa, isang malamig na pagtanggap. Isang mapait na realisasyon. Isang tuyong tawa ang kumawala sa mga labi nito. Isang tawa na walang bahid ng saya, puno ng pangungutya sa sarili. Trabaho. Tumango ito ng dahan-dahan, tila kinukumpirma ang isang bagay na matagal na nitong pinaghihinalaan. Yun lang pala ang lahat ng ito. Tumalikod si Rico at naglakad palayo, ang kanyang mga balikat ay tuwid na parang isang sundalong muling nagsuot ng kanyang baluti. Naiwan si Thea sa gitna ng pasilyo, yakap-yakap ang mga tuwalya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, at isang butil ng luha ang pumatak sa puting tela, lumikha ng isang maliit, malungkot na marka. Ang pader na itinayo niya ay hindi lang lumayo sa kanya, kundi tila nagtulak din palayo sa nag-iisang tao na nagsimula ng magtiwala sa kanya. Trabaho. Ang salitang iyon ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Rico. Mula nang sabihin iyon ni Thea, ang munting liwanag na nagsimulang sumilay sa madilim niyang mundo ay muling namatay. Naparamdam siya nito na parang isang tanga. Tanga dahil inakala niyang may nabubuong iba. Tanga dahil hinayaan niyang makita nito ang isang piraso ng kanyang kahinaan. At heto ang ganti sa kanya, isang malamig na paalala na para dito, isa lang siyang trabaho. Isang pasyenteng kailangang tiisin kapalit ng sahod. Ang mga pader na sinimulan niyang gibain ay muli niyang itinayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang silid, narinig niya ang unang dagundong. Isang mahinang ugong mula sa malayo. Napatingin siya sa bintana. Ang kalangitan ng Tagaytay, na kanina'y payapa, ay unti-unting nilalamon ng maitim na mga ulap. Dumating ang pangalawang dagundong, mas malakas, mas malapit. Kasabay nito ang pagguhit ng isang matalim na kidlat. Napapikit si Rico. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manlamig. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Bawat dagundong ng kulog ay hindi na lang tunog ng kalikasan. Sa kanyang isipan, nagiging tunog ito ng mortar, ng pagsabog, ng kamatayan. Nagsimula na ang ulan. Malalaking patak na humahampa sa bubong at sa mga bintana. Ang ritmo nito ay parang putok ng machine gun. Hindi. Hindi. Nandito ka sa Tagaytay. Ligtas ka. Sinubukan niyang ulit-ulitin ang mga salitang iyon sa kanyang isip, ngunit ang mga demonyo ng nakaraan ay mas malakas. Mas mapilit. Ang amoy ng ulan ay naging amoy ng putik at dugo. Ang dilim sa labas ng bintana ay naging ang walang katapusang gabi sa isang lugar na isinumpa na niyang kakalimutan. Miguel. Isang pangalan ang kumawala sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng sakit. Ang mukha ng kanyang kaibigan, nakangiti, bago ito tinabunan ng usok at alikabok. Isa na namang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. At iyon na ang huli niyang kinaya. Ang pader sa kanyang isipan ay tuluyang gumuho. Wala na siya sa Tagaytay. Bumalik na siya doon. Sa gitna ng putukan. Sa gitna ng kaguluhan. Kailangan ko siyang balikan, sigaw niya, hindi na para sa sarili, kundi para sa mga anino sa kanyang paligid. Tumakbo siya palabas ng kanyang silid, ang kanyang mga matay ligaw. Narinig niya ang sigaw ni Tita Elena. Narinig niya ang boses ni Katrina. Rico! What are you doing? It's raining. Ngunit ang mga boses nila ay malayo, bahagi ng ibang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mga pagsabog. Binuksan niya ang pinto palabas ng hardin at tumakbo sa gitna ng malakas na ulan. Ang malamig na tubig ay humahampa sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang putik ay dumidikit sa kanyang mga paa. Hinahanap niya si Miguel. Kailangan niyang iligtas si Miguel. Huwag. Bumalik ay dito, sigaw niya sa isang kalabang hindi naman naroroon. Rico, come back. It's dangerous, sigaw ni Katrina mula sa pagkakakubli ng lanay. Ang boses ay puno ng takot, ngunit hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Hindi ito gumalaw sa kinatatayuan. Gugulong na sana si Rico sa madulas na damuhan ng isang anino ang humarang sa kanyang harapan. Isang anino na hindi natakot sa ulan, hindi natakot sa sigawan, hindi natakot sa kanya. Si Thea. Basang-basa ito, ang damit ay dikit na dikit sa kanyang katawan, ang buhok ay tumutulo. Nanginginig ito sa ginaw, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagpanik.
Tumayo lang ito roon, ginagamit ang sarili nitong katawan bilang isang pader sa pagitan niya at ng kabaliwan. Rico! Ang boses nito ay malakas at malinaw, pilit na pinuputol ang ingay ng bagyo at ng gyera sa kanyang isipan. Rico! Ako to, si Thea. Tumingin siya dito, ngunit ang nakikita niya ay isang sundalo ng kalaban. Umalis ka sa daan ko, sigaw niya. Ngunit hindi ito gumalaw. Lumapit pa ito ng isang hakbang. Nandito ka sa Tagaytay. Makinig ka sa boses ko, Rico. Nandito ka sa mansyon. Ligtas ka. Paulit-ulit nitong sinasabi ang mga salita. Ang bawat salita ay parang isang lubid na inihahagi sa kanya, isang bagay na maaari niyang kapitan. Ang kanyang pangalan. Ang pangalan nito. Ang lugar kung nasaan sila. Dahan-dahan, ang tunog ng mga pagsabog ay muling naging mga kulog. Ang amoy ng dugo ay muling naging amoy ng basang lupa. Ang mukha ng sundalo sa kanyang harapan ay unti-unting naging ang mukha ni Thea, basang-basa ng ulan at marahil ng luha. Ang lakas na nagtutulak sa kanya ay biglang nawala. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang katotohanan, ang nakakahiya, masakit na katotohanan, ay bumalik na parang isang malaking alon. Napaluhod siya sa putikan. At sa harap ng babaeng sinabihan niyang isa lang, trabaho, ang ginagawa, sa harap ng babaeng nag-iisang nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng bagyo, gumuho ang huling pader na nagpoprotekta sa kanyang puso. Naramdaman niya ang mga braso nito na yumakap sa kanyang mga balikat. At doon, sa gitna ng ulan at dilim, si Rico DeMarco, ang matapang na sundalo, ay napahagulhol na parang isang bata. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagod. Kumapit siya kay Diana para bang ito ang nag-iisang bagay na totoo sa buong magulong mundo. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay may dalang kakaibang init. Kinabukasan, ang mga pader sa pagitan ni Thea at Rico ay tuluyan ng gumuho. Ang dating mailap at magaspang na lalaki ay napalitan ng isang taong mas kalmado, kahit bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Nasa hardin sila. Hindi na kailangan ni Thea na umupo sa malayo. Nasa tabi na niya ito, sa isang silyang katabi ng sa kanya. Miguel, biglang sabi ni Rico, ang boses ay mahina, tila sinusubukan ang bigat ng pangalan sa kanyang dila. Miguel ang pangalan niya. Napatingin si Thea sa kanya. Ito ang unang beses na binanggit nito ang pangalan. Siya ang pinakamatapang na sundalong kilala ko, pagpapatuloy ni Rico, ang tingin ay nasa malayo. Lagi siyang nakangiti. Kahit sa pinakadelikadong sitwasyon, nakukuha pa rin niyang magbiro. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi nito. Sabi niya, babalik kami para magtayo ng isang maliit na coffee shop. Pangarap niya yon. Hindi umimik si Thea. Alam niyang hindi ito ang oras para magsalita. Ito ang oras para makinig. Ang pagbubukas ni Rico ng kanyang puso ay isang pribilehiyong hindi niya inaasahan. Hinayaan niya lang itong magpatuloy, ang kanyang presensya ay sapat na. Nang mga sandaling iyon, naramdaman ni Thea na ang koneksyon nila ay hindi na lang koneksyon ng isang nurse at pasyente. Ito ay koneksyon ng dalawang kaluluwang nagkakaintindihan sa gitna ng sakit. Naramdaman niyang nagsisimula na ang tunay na paghilom. Ngunit ang bawat paghilom ay may kasamang bagong sugat. Nawawala ang kwintas ko. Ang matinis na sigaw ni Katrina ang bumasag sa kanilang kapayapaan. Pumasok ito sa hardin, ang mukha ay puno ng pagkataranta. Yung diamond necklace ko. Yung bigay pa ni Daddy. Hindi ko makita. Nagkatinginan si Thea at Rico. Tumayo si Tita Elena na kararating lang din. Katrina, baka naman kung saan mo lang nailagay, pagpapakalma ni Tita Elena. Hindi, Tita. Sigurado akong inilagay ko lang yon sa ibabaw ng drawer ko kagabi, sabi ni Katrina, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang mahal noon. Paano kung may kumuha? Ang huling mga salita nito ay tila isang palaso na direktang itinutok kay Thea. Siya lang naman ang ibang tao sa mansyon. Halughugin natin ang buong bahay, mungkahi ni Tita Elena. Ang sumunod na oras ay puno ng tensyon. Hinalughog nila ang bawat sulok ng silid ni Katrina. Walang kwintas. Ang pagkataranta ni Katrina ay lalong lumalala, at ang pagdududa sa hangin ay lalong bumibigat. Imposibleng mawala na lang yon na parang bula, sabi ni Katrina, at saka ito tumingin kay Thea. Ang tingin nito ay puno ng pagkukunwaring awa. Althea, pasensya ka na, pero pwede bang tingnan din natin ang gamit mo? Para lang masigurado. Alam ko namang hindi ikaw, pero
Naramdaman ni Thea na nanlamig ang kanyang buong katawan. Bago pa man siya makatanggi, si Katrina mismo ang naglakad patungo sa silid ni Thea, kasunod si Tita Elena. Si Rico ay naiwan sa likuran, ang mukha'y hindi maipinta. Pumasok si Katrina sa kwarto ni Thea. Ang maliit na espasyo ay tila lalong sumikip. Binuksan nito ang aparador pagkatapos ay ang mga drawer. Walang nakita. At saka, tiningnan nito ang maliit na bag na laging daladala ni Thea. Ano to? Sabi ni Katrina, at mula sa loob ng bag ni Thea, dahan-dahan itong naglabas ng isang bagay na kumikinang. Ang diamond necklace. Natigilan ang lahat. Napatingin si Thea sa kwintas, pagkatapos ay sa mukha ni Katrina, pagkatapos ay kay Tita Elena. Ang mundo niya ay biglang umikot. Hindi. Hindi po ako eh. Nauutal na sabi ni Thea. Paano po yan napunta dyan? Hindi ko po alam di. Ang kanyang mga salita ay tunog kasinungalingan kahit iyon ang katotohanan. Sino ang maniniwala sa kanya? Si Tita Elena ay napahawak sa kanyang dibdib, ang mukha ay puno ng pagkabigla at disappointment. Ngunit hindi pa tapos si Katrina. Ito pa lang ang simula. Tita, sabi ni Katrina, ang boses ay nanginginig na ngayon sa galit. Hinila niya si Tita Elena palayo ng kaunti, na para bang may ibubulong na isang mas malaking sikreto. May mas malala pa po rito. Kinuha ni Katrina ang kanyang cellphone. Kanina, bago mawala ang kwintas, kinausap ako ni Althea. May ipinakita siya sa akin. Isang bagay na sinabi niyang nahanap niya sa mga lumang gamit ni Rico. Ipinakita ni Katrina ang screen ng kanyang cellphone kay Tita Elena. Isang litrato. Kahit malayo si Thea, nakita niya ang imahe ng isang mas batang Rico, lasing, sa isang sitwasyong kahiyahiya. Ang litratong ginamit ni Katrina para takutin si Tita Elena. She tried to blackmail me with this, Tita, umiiyak na sabi ni Katrina. Gagamitin daw niya to laban kay Rico. Hihingi daw siya ng pera. Sinabi niya ibibigay niya sa press kapag hindi ako nagbayad. Kaya siguro ninakaw niya ang kwintas. Para may panimula siya. Ang bawat salita ay isang gawa-gawang kasinungalingan, isang perpektong pagbabaliktad sa katotohanan. Ngunit para kay Tita Elena, na ang pinakamalaking takot ay ang pagkaladkad sa pangalan ng pamilya, ang mga salitang iyon ay parang katotohanan. Tumingin si Tita Elena kay Thea. Ang dating kabaitan sa mga mata nito ay wala na, napalitan ng galit at takot. Tumingin si Thea kay Rico, naghahanap ng saklolo. Ang lalaking kayakap niya sa gitna ng bagyo kagabi. Ang lalaking pinakinggan niya. Ngunit si Rico ay nakatingin lang sa kanya, ang mukha ay isang blankong pader. Ang pag-asa sa mga mata nito ay napalitan ng pamilyar na sakit at pagdududa. Hindi ito nagsalita para ipagtanggol siya. Nanatili itong tahimik. At ang katahimikan na yon ang pinakamasakit sa lahat. Si Tita Elena, na ngayon ay puno na ng galit at pinaniniwalaan ang lahat ng kasinungalingan ni Katrina, ay itinuro ang pinto. Ang kanyang boses ay yumanig sa buong mansyon. Lumayas siya. Natigilan si Thea. Tita, hindi po totoo. Lumayas sigaw ulit nito, ang mga luha ay umaagos na sa kanyang mga pisngi. Huwag ayin ang babalik dito kailanman. Dalawang kasambahay ang lumapit at marahang hinawakan ang mga braso ni Thea. Wala na siyang lakas para pumalad. Naglalakad siyang palabas na parang isang zombie, ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Rico. Ngunit hindi siya tiningnan ni Rico. Nakayuko lang ito, tinalikuran siya sa sandaling pinakakailangan niya ito. Ipinagtulakan siya palabas ng gate. Nang isara ito, ang malakas na kalabog ng bakal ay parang isang hatol ng kamatayan sa lahat ng kanyang pag-asa. Naiwan siyang mag-isa sa labas, dala lang ang bag na naglalaman ng ebidensya ng isang krimeng hindi niya ginawa, ang puso'y wasak na wasak. Althea Reyes. Ang estasyon ng bus ay maingay at maalikabok. Ang init ng araw ay tumatagos sa manipis niyang blusa. Nakaupo si Thea sa isang bangkong yari sa bakal. Ang bag na naging sanhi ng kanyang kahihiyan ay nasa kanyang kandungan. Ang mga bus ay dumarating at umaalis, puno ng mga taong may patutunguhan. Samantalang siya, narito, walang direksyon, wasak. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga nangyari. Ang akusasyon. Ang disappointment sa mga mata ni Tita Elena. Ang katahimikan ni Rico. Ang katahimikan ni Rico. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Isang sundalong sinanay na magtiwala sa kanyang instinct,
ngunit sa isang iglap, pinili nitong maniwala sa isang kasinungalingan. Inilabas niya ang kanyang cellphone, hindi alam kung anong gagawin. Tatawagan niya ba ang kanyang ina? Anong sasabihin niya? Nay, pinalayas po ako. Pagnanakaw at blackmail po ang kaso. Hindi niya kaya. Nag-scroll siya sa kanyang gallery, at isang larawan ng kanyang kapatid na si Benjo ang lumitaw. Nakangiti ito, hawak ang isang medalya mula sa huling araw nito sa high school. Ang pangarap. Ang pangarap na ngayon ay mas malabo pa kaysa dati. Napapikit siya, at muling sumulpot sa kanyang isipan ang eksena sa silid. Ang paglabas ni Katrina ng kwintas. Ang pagpapakita nito ng litrato. Ang litrato. Nakita niya ito ng isang saglit lang, ngunit ang isipan niya, na sinanay na mag-obserba ng mga detalye bilang isang nurse, ay parang isang kamera. Binalikan niya ang imahe. Ang mukha ni Rico wala sa sarili. Ang isang babaeng hindi niya kilala. Ang magulong kwarto sa likuran. At ang kamay ni Rico nakahawak sa isang bote. Sa kanyang pulso. Biglang nanlaki ang mga mata ni Thea. Ang relo. Isang itim na relo na may silver na bezel. Isang pamilyar na relo. Iyon ang relong ibinigay ni Tita Elena kay Rico noong kaarawan nito. Naalala niya dahil naroon siya nang ibigay iyon. Ang kaarawan ni Rico ay 6 na buwan pa lang ang nakakaraan. Ngunit ang sabi ni Katrina, ang insidente sa litrato ay nangyari mahigit 1 taon na ang nakalipas. Hindi pwede. Hindi magkatugma. Tumayo si Thea, ang pagod at sakit ay biglang napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Isa itong sinadyang kasinungalingan. Isang patibong na binuo ng walang ingat. Naintindihan na niya ang lahat. Ang utang ni Katrina. Ang desperasyon nito. Ang paggamit nito kay Rico. Hindi lang siya ang biktima dito. Ang mas malaking biktima ay si Rico, na patuloy na ginagamit at niloloko ng babaeng pinagkakatiwalaan niya. Hindi na ito tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Ito ay tungkol sa pagprotekta kay Rico. Tumakbo siya palabas ng estasyon at pumara ng unang taxi na nakita niya. Saan tayo, ma'am? Tanong ng driver. Tumingin si Thea sa kalsada, ang mga matay nagniningas sa determinasyon. Sa mansyon ng mga DeMarco. Pakibilisan, Manong. Ricky DeMarco. Ang katahimikan sa mansyon ay nakakabingi. Pagkatapos umalis ni Thea, nagkulong si Rico sa kanyang silid. Narinig niya ang pag-uusap ni Katrina at Tita Elena sa baba. Mga salitang puno ng peking pag-aalala mula kay Katrina at tunay na takot mula sa kanyang tiyahin. Dapat sana ay galit siya kay Thea. Dapat sana ay pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang boses sa kanyang kalooban, ang instinct ng isang sundalo na sumisigaw na may mali. Ang babaeng yumakap sa kanya sa gitna ng ulan, ang babaeng matyagang nakinig sa kwento niya tungkol kay Miguel, ang babaeng may mga matang hindi nang huhusga, hindi iyon isang magnanakaw. Hindi iyon isang blackmailer. Tumayo siya at naglakad patungo sa silid kung saan dating natutulog si Thea. Ang silid ay walang laman, malinis, ngunit tila may naiwang lungkot sa hangin. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang librong binabasa nito. Kinuha niya ito. Ang babaeng naglalakbay sa buong mundo. Ang simpleng bagay na ito ay mas nagpatunay sa pagiging totoo ni Thea kaysa sa lahat ng ebidensyang ipinakita ni Katrina. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Mayroon siyang dapat gawin. Mayroon siyang dapat malaman. Idinyal niya ang numero ng isang kaibigan mula sa army, isang taong magaling maghalungkat ng impormasyon. Tol, si Rico to, sabi niya nang sagutin ang tawag. Pwedeng humingi ng pabor. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang tao. Pangalan niya, Katrina Sandoval. Lahat. Lalo na ang tungkol sa pera. Ilang oras ang lumipas. Si Rico ay nasa kanyang silid, naghihintay, nang makarinig siya ng komosyon sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita niya sina Katrina at Tita Elena na nagmamadaling papalabas ng bahay, tila may pupuntahan. At saka, isang taxi ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula roon si Thea. Thea Reyes. Nakahanda na sina Katrina at Tita Elena na pumasok sa kanilang sasakyan nang humarang si Thea sa kanilang daraanan. Thea, gulat na sabi ni Tita Elena. How dare you come back here, you thief, sigaw ni Katrina, ang mukha ay puno ng galit. Ngunit hindi na tinag si Thea.
Tumingin siya ng diretsyo kay Tita Elena, pagkatapos ay kay Katrina, ang kanyang mga matay kalmado, ngunit matalim. Hindi ako alis hanggat hindi niyo naririnig ang katotohanan, matatag niyang sabi. Tumingin siya ng diretsyo kay Katrina. Peke ang kwento mo, Katrina. At alam ko kung bakit. Natawa si Katrina, isang tawang pilit. What are you talking about? Nababaliw ka na ba? Ang litrato, simpleng sabi ni Thea. Magaling ang pagkakagawa ng kwento mo. Ngunit nagkamali ka sa isang napakaliit na detalye. Isang detalye na hindi mo napansin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina. Ang relo, pagpapatuloy ni Thea, ang bawat salita ay parang isang bala. Ang relong suot ni Rico sa litratong iyon. Regalo iyon ni Tita Elena 6 na buwan na ang nakakaraan. Paanong nangyari ang insidente, mahigit 1 taon na, kung ang ebidensya mo ay 6 na buwan palang nag-exist? Namutla si Katrina. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Tumingin siya kay Tita Elena, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. You're lying. Sinungaling ka, desperadong sigaw ni Katrina. Ako ba talaga ang sinungaling, Katrina? Isang boses mula sa likuran ang bumasag sa kanilang lahat. Lumingon sila. Si Rico. Nakatayo ito sa may pinto, ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone. Naka-speakerphone ito. At isang magaspang na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula rito, malinaw at nakakatakot. Hanggang bukas lang ang palugit mo, Ina Sandoval. Bayaran mo ang 5 milyon o kami na ang maniningil. Ang kulay sa mukha ni Katrina ay tuluyang nawala. Ang perpektong maskara ay nabasag, at ang naiwan ay ang mukha ng purong takot at pagkatalo. Ang boses mula sa cellphone ni Rico ay parang isang malakas na dagundong ng kulog na yumanig sa pundasyon ng mga kasinungalingan ni Katrina. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Sino iyon, Katrina? Tanong ni Rico, ang boses ay malamig at walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Napaatras si Katrina, ang mukha ay parang isang papel na nilamukos. Rico baby. I can explain. Explain what? Tumingin si Rico kay Tita Elena, na nakatayo na parang isang estatwa, ang mukha ay puno ng pagkalito at dahan-dahang pagkaunawa. Ipaliwanag mo kung bakit ka may utang na 5 milyon. O ipaliwanag mo kung paano mo ginamit ang isang peking litrato para takutin ang sarili kong tiyahin. Hindi totoo yan, desperadong sigaw ni Katrina, ang huling pagtatangka na iligtas ang sarili. Gawa-gawa niya lang ang lahat ng yan, itinuro niya si Thea. Gawa-gawa, tanong ulit ni Rico. Ipinakita niya ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa kaibigan niya sa army. Ayon sa records ng bangko, Katrina, ilang buwan ka ng lubog sa utang dahil sa isang masamang investment. At ang litratong ginamit mo? Kinuha iyon sa isang party dito sa Tagaytay, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang babaeng kasama ko ay pinsan ng kaibigan ko na binayaran mo para magpanggap. Lahat ng ito isang malaking palabas. Sa bawat salitang binitawan ni Rico, unti-unting gumuho ang mundo ni Katrina. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malungkot, ang pagtanggap sa pagkatalo. Hindi niyo naiintindihan, humagulgol siya, ang perpektong imahe ay tuluyan ng nabasag. Hinahabol nila ako. Kailangan ko ng pera. Akala ko ikaw ang solusyon, Rico. Mahal kita, pero kailangan ko ring mabuhay. Ang kanyang pag-amin ay hindi nagdala ng awa, kundi ng isang mapait na katotohanan. Ang pag-ibig na inaakala ni Rico ay isa lang palang desperadong paraan para mabuhay. Si Tita Elena ang unang kumilos. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit ang mga matay puno ng sakit. Lumapit siya kay Katrina. Umalis ka na. Umalis ka na sa pamamahay ko at huwag ka nang babalik kailanman. Kinuha ni Katrina ang kanyang bag at, sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Rico, ang mga matay nagmamakaawa. Ngunit si Rico ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin na ito kay Thea. Walang imik na tumalikod si Katrina at naglakad palayo, ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang kabiguan. Nang mawala na si Katrina, ang lahat ng lakas sa katawan ni Tita Elena ay tila nawala. Napaharap siya kay Rico at saka kay Thea. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Rico. Thea. Patawarin niyo ako. Lumapit siya kay Rico at niyakap ito ng mahigpit.
Patawarin mo ako, anak. Dahil sa takot ko, hindi kita pinaniwalaan. Dahil sa mga pagkakamali ko sa nakaraan, hinayaan kong manipulahin ako. Niyakap siya pabalik ni Rico, isang yakap na nagsasabing naiintindihan niya. Bumaling si Tita Elena kay Dea. At ikaw, iha wala akong masabi kundi patawad. Ipinagtabuyan kita, pinagbintangan kita, patawarin mo ako sa lahat. Okay lang po, tita, mahinang sagot ni Dea, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naiintindihan ko po. Ang gabi ay muling bumagsak sa Tagaytay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Nagdala ito ng katahimikan at ng pagkakataong magsimula muli. Nasa hardin ulit sila. Si Rico at si Dea. Nakaupo sa parehong mga silya kung saan nagsimula ang lahat. Dea, panimula ni Rico, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad. Tumingin si Dea sa kanya. Hindi mo na kailangan. Kailangan, giit ni Rico. Pinagdudahan kita. Sa lahat ng taong dapat kong pagkatiwalaan, ikaw yon. Pero hinayaan kong talunin ako ng mga multo ko. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at matatag. Patawarin mo ako. Matagal na kitang pinatawad, Rico, sabi ni Dea, ang kanyang puso ay payapa. Ang pagtingin niya sa mga mata nito ay hindi na bilang isang nurse sa isang pasyente. Tinitignan niya ito bilang si Rico. Huminga ng malalim si Rico, tila may ibinubuelong lakas. Dea, noong gabing umuulan, noong akala ko katapusan na ng mundo, ikaw ang nagsilbing anchor ko. Ikaw ang nagbalik sa akin sa katotohanan. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sa tingin ko matagal ko nang hindi kailangan ng nurse. Naghintay si Dea. Ang kailangan ko ay ikaw. Ang mga salitang iyon ay hindi isang pasabog. Isa itong banayad na ulan pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot. Isang pangako ng bagong simula. Hinigpitan ni Dea ang hawak sa kamay nito. Nandito lang ako, Rico. Palagi. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Magkatabi silang naupo, ang mga balikat ay magkadikit, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng Bulkang Taal. Ang mga kulay kahel at lila sa kalangitan ay isang testamento na kahit ang pinakamadilim na araw ay nagtatapos sa isang magandang tanawin. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Dea. Isang text message. Mula kay Benjo. Binuksan niya ito. 8. Nakapasa ako sa entrance exam sa V. Salamat sa lahat, ate. Mahal na mahal kita. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Dea, isang ngiting totoo at walang bigat. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang gulo ay tapos na. Ang gulo sa mansyon, ang gulo sa kanyang pamilya, ang gulo sa kanyang puso. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Rico. Naramdaman niya ang paghalik nito sa tuktok ng kanyang buhok. Ang mga sugat ay naroon pa. Ang mga peklat ay mananatili. Ngunit sa unang pagkakataon, alam nilang dalawa na hindi na nila kailangang harapin ang mga ito ng mag-isa. Sapagkat ang tunay na paghilom ay hindi nagsisimula sa paglimot, kundi sa pagtanggap. At sa paghahanap ng isang taong handang hawakan ang kamay mo habang ginagawa mo ito. Ito pa lang ang simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dea at Rico. Mga minamahal kong tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong paglalakbay kasama sina Dea at Rico. Salamat sa bawat minutong inilaan nyo upang pakinggan ang kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, tila naging totoo sila sa aking isipan. Naramdaman ko ang bigat ng bawat pagsubok na kanilang hinarap, ang sakit ng bawat pagtataksil, at ang tamis ng bawat sandali ng pag-asa. Naging paalala sila na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang dagat. Minsan, isa itong malakas na bagyo na susubok sa tatag ng ating mga puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa karangyaan o perpektong anyo, kundi sa tahimik na pag-unawa, sa walang sawang pasensya, at sa tapang na manatili sa tabi ng isang tao kahit sa pinakamadilim niyang sandali. Ito ay isang kwento ng pag-asa na sa kabila ng sakit at pagdududa, ang pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, ang siyang tunay na susi sa pagsisimula muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.
Ang bawat komento ninyo ay isang inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat, laging nagpapasalamat.